Grabe naman itong nangyari sa NBA ngayong araw lang po mga idol. DeAndre Ayton sa Los Angeles Lakers at Al Horford pa sa Golden State Warriors, pero bago ang iilang highlights na yan na usapin sa video natin na ito. Ay dito muna tayo sa pag-agree ng 2-year deal ni Gary Trent Jr. sa halagang $7.5 million sa Bucks. Siniguro ng Milwaukee na ibalik si Trent sa kanilang team, kung saan isa siya sa nag-ingay sa playoffs para sa Bucks last season. Siya lang naman ang nakatimbang kay Giannis habang wala si Dame dahil sa injury. Kaya magandang aksyon ang ginawa na ito ng Milwaukee. Mahirap humanap ng kagaya nitong may consistent na tira sa 3-point area, isa po siyang sharpshooter. Ikinagulat pa ng mga fans ang ginawa ng Denver Nuggets kay Michael Porter Jr. mga idol, kung saan tuluyan nga nilang i-trade ang former champion papuntang Brooklyn Nets kapalit po si Cam Johnson. At may future first round pick pa na isinama ng Denver sa package. Ibinigay naman ng Utah Jazz si Colin Sexton at isang second round pick sa Hornets kapalit kay Yusuf Nurkic. Si kabayan Jordan Clarkson naman ay pipirma na sa kupo ng New York Knicks. Maganda ito para kay JC dahil sa championship contender team siya napunta. At syempre malaki ang posibilidad na lalakas pa ang Knicks sa kanya. Nakuha naman ng Houston Rockets ang kilalang matinik rin na sentrong si Clint Capela. Nag-agree po siya ng 3-year deal worth $21.5 million. Grabe talaga ang ginawa ng front office ng Houston ngayong summer. Masasabing gusto po nilang pumasok ulit ng playoffs next season at durugin ang anumang team na madaanan nila. Kinuha rin nila ang former Lakers na si Dorian Finney-Smith na nag-agree po ng 4-year deal worth $53 million. Para sa akin mukhang palag na talaga ang Rockets next season. May magagaling ba veterano ba sila kaya sure ball titibay at lalakas pa nga ang grupo kumpara sa nakaraang season. Habang yung Rockets ay nagpapalakas, ganun din ang ginagawa ng Dallas Mavericks ngayon. Mukha yatang bumabawi si Nico Harrison sa mga fans ng Mavs, matapos maswerteng makuha nila si Cooper Flagg sa draft ay nakuha rin nila si D'Lo. Ang former Nets ay nag-agree ng 2-year deal sa halagang $13 million. Grabe talagang pinaghandaan ng Dallas ang susunod na season. Magsasama nga pala ulit si D'Lo at AD sa Mavs. May magandang chemistry na ang mga ito sa Lakers noon kaya kabang-abang sila sa Dallas. Nagulat din ang mga fans ng Warriors sa pagkakapunta ni Kevon Looney sa New Orleans Pelicans mga idol, kung saan nag-agree ang former 3-time NBA champion ng Golden State Warriors ng 2 years sa halagang $16 million. Dahil sa pagdating ni Quinton Post sa GSW ay hindi na rin gaano nagagamit ni Kerr si Kevon kaya isa ito sa dahilan kung bakit nakuha siya ng New Orleans. Ang Los Angeles Lakers naman ay nakakuha ng legit shooter. Nakuha po nila si Jake LaRavia galing sa Kings. Para sa akin magandang addition ito ng purple and gold. Kailangan ni LeBron at Luka ng kagaya ni Jake na may mataas na shooting sa labas. Paniguradong lalakas sila kay LaRavia. Well, ang pinakahihintay ng marami na pagkuha ng Lakers ng isang legit na sentro, kung saan ang pang-ilalim po ang naging malaking problema ng LA last playoffs. Matunog ang usap-usapang itong si DeAndre Ayton ay mapupunta sa Lakers. Ito na nga yung hinahanap nila kung matuloy ay magiging napakalakas ang Lake Show sa susunod na season. Mataas ang chance ang magkakampyon pa dito si LBJ bago tuluyang magretiro sa liga. Samantala kaya pala hinayaan na lang din ng Warriors si Kevon Looney, ay nandahil sa malaki ang interest nilang kunin ang former Boston Celtics champion na si Al Horford mga idol. Matibay sa depensa at may tira rin sa labas ito yung klase ng manlalarong madalas kinukuha ng Warriors. Pasok sa templade ni Steve Kerr. Ang mainit na usapin tungkol kay LeBron James ang topic natin sa susunod na video kaya abangan po ninyo. Maraming salamat.